At aking itinanaw ang aking mga mata at aking nakita, at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Nang magkagayoy sinabi ko, "Saan ka paroroon?" At sinabi niya sa akin, "Upang sukatin ang Jerusalem, upang tingnan kung gaano ang luwang at kung gaano ang haba." At narito, ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay umalis, at ibang anghel ay lumabas na sumalubong sa kanya. At sinabi sa kanya, "Tumakbo ka, iyong salitain sa binatang ito na sabihin, ang Jerusalem ay tatahanan na parang mga nayon na walang mga kuta dahil sa karamihan ng mga tao at hayop doon. Sapagkat ako, sabi ng Panginoon, ay magiging sa kanya'y isang kutang apoy sa palibot, at ako'y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Oy, oy, magsitakas kayo mula sa lupain ng hilagaan, sabi ng Panginoon, sapagkat kayo'y aking pinangalat na parang apat na hangin sa himpapawid, sabi ng Panginoon. Oy Sion, tumanan ka, ikaw na tumatahan na kasama ng anak na babae ng Babilonia. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa kaluwalhatian ay sinugo niya ako sa mga bansa na nanamsam sa inyo, sapagkat ang humihipo sa inyo ay humihipo sa itim ng kanyang mata. Sapagkat narito, aking ikukumpas ang aking kamay sa kanila, at sila'y magiging samsam niyaong nangaglilingkod sa kanila. At inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsugo sa akin. Ikaw ay umawit at magalak, o anak na babae ng Sion, sapagkat narito, ako'y naparirito, at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. At maraming bansa ay magpipisan sa Panginoon sa araw na yaon, at magiging aking bayan, at ako'y tatahan sa gitna mo, at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa iyo. At mamanahin ng Panginoon ang Huda na pinakabahagi niya sa banal na lupain, at pipiliin pa ang Jerusalem. Tumahimik ang lahat na tao sa harap ng Panginoon, sapagkat siya'y gumising na sa kanyang banal na tahanan.